Hindi lamang po sa mga panahon ganito, but definitely sa ganitong sitwasyon, napakalaking tulong na rin po at ito po nakikita natin, pinakamabilis po na maitutulong ng Philippine Coast Guard sa mga apektadong mangingisda. Pinaigting ng Philippine Coast Guard ang programa ng pamahalaan na kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda o KBBM program. Nitong Biyernes, kasabay ng Maritime Patrol ng BRP Cabra ng PCG sa West Philippine Sea sa bahagi ng Zambales, namahagi ng Family Food Pack ang PCG sa mga mangingisda upang kahit papaano maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo sa ating mga kababayang mangingisda. Layunin naman ito, Sir Raya, is matulungan po kahit papano yung ating pong mangingisda na maibsan po yung epekto nito pagtaas po ng presyo ng krudo at gasolina dahil po sa conflict sa Middle East. At ang layunin po ngayon ng Philippine Coast Guard is we will be expanding itong KBBM program po na isinasagawa natin sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore Cayabyab, nagbigay na ng direktiba si PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaman sa mga Coast Guard districts sa buong bansa na magsagawa ng extended KBBM program. Layunin ng programang ito na tumulong sa pamamahagi ng groceries, pagkain, tubig at gamot para sa mga mangingisdang lubhang naaapektuhan. Isinagawa na rin ng Philippine Coast Guard ang programang ito noong nakaraang taon bilang bahagi ng kanilang pagtulong sa mga komunidad ng mga mangingisda. Well, usually, ang ginagawa natin sa Ryan is Jive Maritime Patrol na po yan. So habang isinasagawa natin itong ating maritime patrol, gamit po ang ating mga barko at yung mga small assets po. Pag may nakikita po tayo, mga fishermen, ay nagbibigay po tayo ng ayuda sa kanila. Tiniyak din ng PCG na hindi maaapektuhan ang kanilang pagpapatrolya at pagbabantay sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa PCG, magpapatuloy ang kanilang mga pangunahing operasyon gaya ng security and law enforcement. Gayon din ang search and rescue operations. Gayunman, sinabi ng ahensya na babawasan muna ang ilang aktibidad bilang bahagi ng pagtugon sa ipinatutupad na pagtitipid ng pamahalaan. So probably nababawasan lang po natin yung mga hindi masyadong mahalaga na mga activities po. But itong pagpapatrolya po at pagkasagawa po ng ating mga maritime domain awareness flight, magko-continue po yan. So we will just be minimizing po yung mga administrative activities po natin and focusing purely sa mga operations po natin. Samantala, ipinaliwanag ng Maritime Industry Authority o Marina, hindi nila kontrolado ang pagtaas ng presyo ng pamasahe ng mga barko dahil fully deregulated ang industriya. Kasunod ito ng sinasabing pagtaas ng hanggang 20% pamasahe sa mga barko dahil sa epekto pa rin ng pagtaas ng produktong petrolyo. Ang rate setting po for the domestic shipping industry is fully deregulated. So ibig sabihin, ang ating mga ship owners, domestic ship operators ay may karapatan po sila na mag-set ng rates for passenger at the same time yung mga cargo po nila. Fully deregulated under 9295. Ang kailangan lang po is they have to inform Marina. And yung requirement po ng publication, pag inter-region po yung ruta po ng barko. Nagmungkahi din ito sa mga shipping company na bawasan ang mga biyahe para makatipid sa paggamit ng produktong petrolyo. For example, ang isang shipping company ay may 5 biyahe siya sa isang araw, baka pwedeng gawin niyang 3 para at least wala pong nasasayang na espasyo doon sa barko. In such a way, we'll be able also to help the government save or conserve yung required po na petroleum products na pwedeng gamitin po sa ibang mga industries. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.